Nag-abroad pero wala pa rin pera. Nag-abroad pero hindi yumaman. Sana all yayaman pag mag-abroad. So, hello everyone. Hello, this is Julie at andito na naman tayo sa ating pagluluto with kwentuhan. So, magluluto pala ako ng minced beef tomato. So, ginaya ko lang itong recipe na ito sa isang sikat na restaurant dito sa Hong Kong. Pero syempre guys, sarap-sarapan natin ating luto. Kailangan mas bongga, hindi man bongga. Kailangan mas masarap kaysa restaurant. O, diba? So, ayan. So, panoorin niyo lang guys kung paano ko siya niluto, and then may mga nakasulat naman dyan kung ano yung mga ginagawa ko, mga ingredients na ginagawa. So, kwentuhan na lang tayo guys. So, nakakabasa ba kayo noon somewhere sa social media or kung saan-saan mga comments, yung mga nakapost sa social media na sinasabi nila na, oh, yumaman, yumaman, oh, nag-abroad ka pero walang pera, nag-abroad pero hindi yumaman, oh, sana all yayaman. So, hindi naman ibig sabihin nag-abroad ka guys para yumaman. Ang lahat ng OFW ay may kanya-kanyang kwento kung bakit sila kailangang umalis. Yung iba, kailangang umalis dahil walang mahanap na trabaho sa Pilipinas. Yung iba, umaalis dahil walang trabaho. O yung iba, umaalis dahil hindi sapat ang kinikita sa Pilipinas. Hindi sapat para sa pamilya. Siyempre, nag-iisip ka ng future ng kanyang mga anak at or kapatid. So, mga ganon. So, hindi lahat may kanya-kanya tayong kwento. Hindi ka naman nag-abroad para itago mo lang yung pera mo. Kailangan ilagay mo lang sa bangko. Payamahin mo yung bangko. Hindi ka nag-abroad para ipagdamot mo yung pera mo. Nag-abroad ka para makatulong sa pamilya mo. Hindi rin lahat ay sumasahod ng malaki sa abroad. Mayroon yung sumasahod ng malaki. Siyempre, makakapag-ipon sila. Mabibili nila yung gusto nila. Makakabili sila ng lupa o yung mga, kung ano-anong mga investment na gusto nila. Dahil malaki yung mga sinasahod nila. Pero syempre guys, kung ikaw naman ay sumasahod lang ng sapat lang, halimbawa kung ikaw ay isang DH, so huwag mo namang asahan guys na hindi lahat ng DH ay sumasahod ng malaki. So syempre, yung iba, unahin mo talaga yung suporta para sa pamilya mo. Syempre, alangan namang mag-ipon ka lang na mag-ipon, tapos yung pamilya mo sa Pilipinas ay nangangailangan, o diba? Alangan mang hindi ka magpadala. Sana all na lang talaga ay pwedeng hindi magpadala. So sa case ko naman guys, isa akong single, walang anak o walang pamilya. Siyempre may mga magulang ako na kailangan kong suportahan. So lalo na ngayon mga matatanda na sila, kailangan nila ng maintenance or mga gamot, ang vitamins at yung mga siyempre yung mga pangangailangan nila sa bahay dahil matanda na sila, kailangan mo rin silang bigyan para magiging mas convenient ang kanilang pamumuhay araw-araw. At higit sa lahat guys, hindi ko naman talaga ipinagdamot yung aking kinikita. Siyempre pag may mga kamag-anak na hihingi sa'yo, ay bibigay ka. Hindi naman malaki, pero kung ilang beses din naman at kung marami-rami naman sila, siyempre, malaking pera na rin yung pag iniipon mo. Pero minsan kasi isipin mo na lang, hayaan mo nang wala kang ipon, at least nakakatulong ka at nagiging masaya ka na doon. So, yun lang guys, hanggang dito lang aking kwentos. Lahat tayo mga OFW ay may kanya-kanyang kwento. So, kahit paano, magkapagtabi-tabi naman tayo ng konti para din sa ating future. Siyempre, tatanda rin naman tayo. Hindi naman lahat ng oras ay magtatrabaho tayo. Hindi lahat ng panahon ay may trabaho tayo. So, kailangan din natin ng mag-ipon para sa ating sarili. So, thank you for watching please.